Sinasabi ko na nga ba? Hindi na ako nagkamali sa mga sinabi ko sa'yo, Cecil. You're unreliable. You are a thief. Singhal ni Odessa kay Cecil sa harap ng mga kasamahan ni Cecil sa cleaning department at iba pang mga nurses na naroon. Maniwala po kay Doktora. Wala po akong dinanakaw. Hindi ko po magagawa yan. Umiiyak na paliwanag ni Cecil at takmang hahawakan pang kamay ni Odessa. Stay away from me! Itinulak ni Odessa ang kawawang dalaga. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis. Good morning, Dr. Vicencio. Nasaan na po ang nahuli niyong magnanakaw? Tanong ng isang pulis. Heto siya. Pakidampot na at para maturuan ng leksyon. Nakataas ang kilay na turo ni Odessa kay Cecil. Umiling-iling si Cecil at tila kawawang paslit na humihingi ng tulong. Umiiyak. Maawa po kayo, mamang pulis. Wala po akong kasalanan. Sinusubukan ni Cecil na magpaliwanag. Sa presinto ka na magpaliwanag, miss. Sambit ng pulis na may hawak kay Cecil. Kukuha na ito ng posas upang iligay sa mga kamay ng dalaga ng biglang. Let go of her. She's my wife. I can buy 10 folds of that kung ano man ang binibintang niya sa kanya. Biglang nagsalita si Jay na kanina pa pala silang pinagmamasdan at kumukuha lamang ng tiyempo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! We need a chest tube. Stat. Sambit ni Jay, isang resident doctor sa isang international hospital sa Manila. Shift niyang napag-abutan ng isang dugoang dalagang babae. Halos hirap na itong huminga. Iniabot naman ni Judy ang isang sterile tray. Gumagawa si Jay ng hiwa sa pagitan ng mga tadyang ng pasyente na ipinasok ang tubo. Sumisirit ang dugo at hinihingal ng paghinga ang dalaga. Hold pressure! We're losing her! Medyo natataranta na si Jay, ngunit hindi niya yan pinahahalata. Gamit ang gasa, prines ni Judy ang sugat ng pasyente. Paloko-loko na ang tunog ng heart monitoring ng dalaga. Get me an AB negative blood, warmed, and call for trauma surgeon. Announce si Jay. Agad namang lumapit si Judy. Doc, we can't proceed. Sambit nito. What do you mean we can't proceed? Nagtatakang tanong ni Jay. Wala pong kasamang kamag-anak o guardian ng pasyente. Walang pipirma ng waiver niya. Paliwanag ng nurse. Let it be. Call it as my charity. Tugon ni Jay na aalis na sana. Kahit na libre niyo ito, Doc. Alam ko naman na ito na yung last operation na kailangan niyo para makaabot kayo doon sa complete residency ninyo. Pero hindi talaga pwede kasi kailangan may waiver eh. Alam niyo naman yun. Paliwanag pa din ni Judy. Napabuntong hininga si Jay. Ako nang bahala and FYI, it is not just about my residency. This is an emergency, Judy. Buhay ang pinag-uusapan dito. Sambit ni Jay at tinalikuran na si Judy. Napailing-iling na lamang si Judy. Naalarma ang operating room. Inihanda ng mga nurse ang dugong kakailanganin para sa operasyon. Samantalang ang iba naman ay naganda na para sa surgery. Stay with me. You're gonna make it. Sambit ni Jay sa pasyente. At sinimula na nga ang operasyon. Pagkatapos ng halos isang oras ng operasyon ay nakaligtas ang dalagang pasyente ni Jay. At pagkaraan ng mga ilang araw ay na-welcome na si Jay as formal surgeon ng hospital na iyon. Nakalipas ang ilan pang mga buwan ay nakakuha na rin si Jay ng lisensya. After several years ay nagpa siya si Jay na lumapit ng hospital. Yung mas malaki ang offer sa kanya as one of the greatest surgeons sa buong Pilipinas. Dito ay hindi niya lubos akalain na muling magkukrus ang landas ng babaeng niligtas niya. Sa unang araw pa lamang niya ng trabaho sa ospital ay nakasalubong niya na ito. Siya nga. Hindi ko makakalimutan ang mukha na yun. Lalong-lalo ng pangalan niya. Cecil.
Sambit ni Jay sa kanyang isip nang makasalubong ang dalaga sa may hallway. Nakasuot ito ng uniform na pang janitress. Good morning, Doc. Nakangiting bati ni Cecil kay Jay. Na-starstruck pa nga si Jay sa kislap ng mga ngiti ni Cecil. Napakaganda pala talaga nito. Hindi lang yun napapansin ni Jay noon dahil nasa kalagitnaan sila ng operasyon at hindi niya maiwasan na magpanik dahil nag-aagaw buhay na ang dalaga ng mga panahong yun. Hindi na rin sila nagkita noon dahil ibang physician na ni Cecil ang tumitingin sa kanya after ng operasyon. Hanggang sa nailabas na ng hospital si Cecil ay hindi na sila nagpangkita. She's so beautiful. Ang ganda ng mga mata niya. Matangos sa ilong. Her pouted lips and her long black hair. And also her glass skin. I can't resist staring at her. Mga salitang tumatakbo sa isip ni Jay habang nakatitig kay Cecil. Doc? Tanong ni Cecil habang kinakaway-kawayan ang kamay sa mukha ni Jay dahil nakatulala na pala ito sa kanya. Saka pa natauhan si Jay na hindi na pala naalis ang tingin kay Cecil. Yeah, good morning. Napapahiyang tugon naman ni Jay. I think I saw you before. What's your name? Tanong pa ni Jay na kunwari pang hindi alam ang pangalan ni Cecil. Cecil po. Cecil Castillo. Pagpapakilala ng dalaga. Oh, yeah. I'm Jay Makasaya. It was nice meeting you. Hindi malaman ni Jay kung anong sasabihin. Natataranta siya. Ibinigay niya ang kanyang palad kay Cecil upang makipag-shake hands. Tinanggap naman ito ni Cecil. Nice meeting you din po. Nakangiti pang sambit ni Cecil. Jay? Sumingit ang isang boses ng babae na nanggaling mula sa likuran ni Jay. Nilingon naman agad dito ni Jay kaya naman umalis na rin agad si Cecil na hindi nagpapaalam. Kaya naman wala na si Cecil paglingon ni Jay sa harap niya. You're here! Abot hanggang tenga ng babae nakasuot din ng medical doctor uniform. Isa rin pala itong surgeon sa naturang ospital. Hey, Odessa! Bati naman ni Jay. Ngunit hindi pa rin mapakali ang tingin sa paligid. Yeah, it is nice seeing you here. Tugon ni Odessa na nagtataka kung anong tinitingnan ni Jay. Dito ka din ba mag-duty? Tanong pa ni Odessa. Nagbuntong hininga na lamang si Jay dahil hindi na talaga niya natanaw si Cecil. Kaya naman ibinalingan niya na lang si Odessa. Oo, dito na ako in charge starting today. Tugon ni Jay. Ngumiti naman si Odessa. Masaya siya dahil makakasama niya na si Jay sa trabaho. Matagal na kasi itong may gusto sa binata. Simula nung mga high school pa sila. Bro, sigurado ka ba dito? Tanong ng head nurse ni Jay na si Mark. What can I do? Kailangan ng waiver bago i-proceed yung surgery. So I have no choice. Tugon ni Jay habang pinipirmahan ang waiver ni Cecil. So, her name is Cecil Castillo. Sambit ni Jay habang binabasa ang ID ni Cecil. Yeah, she's going to be Makasaya now. Pang-aasar pa ni Mark. Ngumisi naman si Jay at napailing na lamang. Sariwang-sariwa pa kay Jay ang mga oras na yon at wala na talaga siyang ibang maisip na paraan. Siya pala ang pumirma sa waiver ni Cecil at upang maging valid ito ay napatulong siya kay Mark na gumawa ng isang dokumento na nagpapatunay na eligible siyang pumirma bilang asawa ni Cecil. Yes, mag-asawa si Cecil at Jay sa papel. Napeke ni Mark ang kasal ni Cecil at Jay upang may maituloy lamang operasyon ng dalaga. Lihim na lihim lamang nila ito. Nakapirma si Cecil dito dahil groggy pa siya ng mga oras na yon from recovery room. Kinailangan ng waiver form nang lalabas na si Cecil ng ospital. Mabuti na lamang at nagawa na ng paraan ni Jay. At dahil wala namang ginasa si Cecil sa operasyon at pagsistay nito sa hospital, ay si Jay pa rin ang lihim na nag-aasikaso ng mga papel nito. Hanggang sa makalabas na nga si Cecil ay nakay Jay pa rin ang mga hospital records ng dalaga. Maliban sa marriage certificate nila na si Mark ang nag-aasikaso. Hello? Tinawagan ni Jay si Mark. Oh bro, napatawag ka. Sumagot naman kaagad si Mark sa kabilang linya. Sanay na silang tumawag ng bro sa isa't isa kahit mataas ang posisyon ni Jay kay Mark.
Matagal na kasi silang magkaibigan. Bro, hindi ba't ikaw ang nagpasa ng mga supporting documents ni Cecil Castillo last month? Tanong ni Jay. What supporting documents? Pagtataka naman ni Mark. Yung marriage contract na pinasa mo sa local registry? Nakuha mo ba yung papel bago nakuha ng PSA? Tanong ni Jay. Ha? Hindi ko ba maalala bro, pero ang alam ko nga napasa ko na yun. Alangang tugon naman ni Mark. Sure ka ba? Nag-aalangan din tuloy na maniwala si Jay. Oo bro. Oo nga, naipasa ko yun. Agad na tugon ni Mark. Sigurado ka dyan ha? Naninigurado naman si Jay. Oo bro, ako pa ba? Bakit mo nga pala na itatanong? Ano namang big deal doon? Nagtataka ang tanong naman ni Mark. What's the big deal? Well, kapag dumating yung araw na gusto ko na mag-asawa at need na ng singleness, if naipasa yun sa PSA, magiging legal na mag-asawa na kami ni Cecil. At hindi na single lalabas sa status ko, kundi married. Paliwanag ni Jay. Napakagatlabi naman si Mark sa kabilang linya na tila may nais na aminin. And one more thing, doon siya nagtatrabaho sa ospital. Sambit ni Jay. You have nothing to worry about that bro, safe ka. Walang bisa yung kasal-kasalan nyo na yun ano? Confident na confident si Mark. Okay, just making sure. Tugon naman ni Jay sabay off na ng tawag. Naging kampante na si Jay dahil na-confirm naman kay Mark na hindi na ipasa ang marriage certificate sa PSA. Good morning, Doc! Bati ng mga nurse kay Jay kinabukasan pagpasok niya. Tila wala namang nakakita at naririnig si Jay sa lahat ng mga greetings na nakakasalubong niya pagpasok pa lang ng entrance. Ang suplado pala talaga niyang si Doc, no? Sambit ng isang nurse na bumati kay Jay. Nako, sinabi mo pa. Kung hindi nga lang talaga gwapo yan, ano? Tugon naman ng isa pang nurse. Lalo kung makasama niyo pa sa surgery room. Sumingit naman ng isa pang nurse na lalaki. Bakit naman? Nakasama mo na ba siya sa loob? Abay, oo, kagabi. Naku, apakasungit. Stricto pa ka mo. Reklamo ng nurse na nakasama ni Jay sa surgery room. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyo nang pangarapin yan at yung mga ganyang tao. Trabaho na lang ang titingnan yan. Focus na focus sa profession niya. Dagdag pa nito. What's this cluster about? Mataray na tanong ni Odessa dahil naabutan niya yung nagkumpulan ng mga nurse sa hallway. Agad namang naghiwa-hiwalay ang mga ito. Ano, nabingi na? Tanong pang muli ni Odessa. Dr. Odessa, sorry po. Nagtataka lang po kami kasi dito na po in charge si Doc J. Palusot ng isang nurse. Yeah? As in permanent, may problema ba doon? Tanong pa ni Odessa. Wala naman po. Halos sabay na tugon naman ng mga nurse. Then go, get back to work. Now, sambit ni Odessa. Nagiwahiwalay naman agad ang mga kumpulan ng nurse. Samantala, pagkatapos ng isang operasyon ni Jay, ay naisipan na muna niyang tumambay sa my garden para magpahangin. Doon nasilayan niya ang kagandahan ni Cecil. Abala ang dalaga sa pagpapalit ng plastic ng basurahan. Tumikim si Jay. Ay, Diyos po! Nagulat naman sa reaksyon ni Cecil. Napangiti naman si Jay. Doc naman eh. Huwag niyo naman po akong ginugulat ng ganyan. Nahihiyang sambit ni Cecil. Nagpamalsa si Jay. I'm sorry. Huwag mo na akong pinupo. Pinapatanda mo lang ako eh. Natatawang tugon naman ng doktor. Hindi po. Hindi kasi ako sanay. Napakagat pa na nga ng labi na tugon ni Cecil. Masanay ka na. Kasi hindi talaga ako nagpapa-opo at po. You can call me anything you want. Actually, hindi naman ako maselan eh. Sambit ni Jay. Tumangutango naman si Cecil. May kailangan po kayo, Doc? Tanong pa ng dalaga. Kakatapos na ng surgery ko kanina sa 2 pasyenteng magkasunod. I was planning to have some coffee.
Yayayaan sana kita. Kaso nervyosa ka na eh. Natatawang tugon naman ni Jay. Nako, hindi rin kasi ako nagkakape. Mabilis namang sambit ni Cecil. Oh, really? So, anong iniinom mo? Tanong ni Jay. Umiling-iling agad si Cecil. Come on, my treat. Sambit muli ni Jay. Tumingin naman si Cecil sa kanyang relo. Tamang-tama, break time po namin. Nakangiting tugon ni Cecil. Parang tinamaan naman ni Cupido ang puso ni Jay kapag ngumingiti sa kanya si Cecil. Sobrang ganda kasi talaga ng dalaga na hindi mo aakalaing janitress sa naturang ospital. So, it's a yes? Nakangiting tanong ni Jay. Tumangutango si Cecil. Okay, shall we? Yaya pa ni Jay. Nagpunta na sila ng kantin ng ospital kung saan employees lang sa ospital ang nakakakain, including the maintenance department. Pagdating doon ay hindi na magkandamayaw ang lingon ng mga tao dahil nagulat sila at kasama ni Jay si Cecil. What the hell? Bakit kasama siya ni Doc Jay? Tanong ng isang nurse sa kabilang table. A doctor and a janitress. Ganito yung napapanood ko sa TV series eh. Sambit naman ng isa pang nurse. Ang ambisyosa naman ng babaeng yan. Ang landi. Husga naman kay Cecil ng isa pang nurse. Wala namang alam si Cecil at Jay sa mga tinginan at chismisan ng mga tao. Wala silang pakialam dahil wala naman silang ginagawa. Sadyang madumi lang ang isip ng mga tao na nakapaligid sa kanila sa kantin. Hindi naman nakaligtas ang tagpong yon dahil biglang dumating si Odessa at nakita niya kaagad si Jay at Cecil na nagtatawanan sa iisang mesa. Umusok ang ilong nito at nagmadaling umorder. Hi! Bati ni Odessa. Can I share table with you guys? Tanong pa nito. Nagulat naman si Jay at Cecil. Sure, doktora. Tugon naman ni Jay. Tila nahiya tuloy si Cecil at nailang. Congratulations sa successful surgery mo kanina. Sambit ni Odessa kay Jay. Thank you. Nakangiting tugon naman ni Jay. May ilang pinag-usapan si Odessa at Jay tungkol sa trabaho nila as doctors kaya naman biglang nakaramdam na ang OP si Cecil. Hindi na siya nagsalita at patuloy na lang na ininom ang kanyang milk tea na binili sa kanya ni Jay. Hanggang sa napansin na siya ni Odessa. What's wrong? Bakit ang tahimik mo dyan? Tila nang aasar na tanong ni Odessa kay Cecil. Nagulat naman si Cecil sa sita sa kanya ni Odessa. Iimik na sana si Jay nang biglang may nag-page sa pangalan niya. Anesthesia team urgently in the OR. Please for an emergency appendectomy. Paging Dr. Makasaya. Nagmadali namang tumayo si Jay at mabilis na nagpaalam. Hindi na nakapagsalita si Cecil at mabilis na nawala sa kanilang paningin si Jay. Inilagay ni Odessa ang dalawang kamay niya sa ilalim ng baba at kinilatis mula ulo hanggang paa si Cecil. Alam mo bang hindi pwedeng makipag-interact ang maintenance sa ibang department, especially kung mga doctors? Kilala mo ba si Doc J? Nakataas ang kilay na tanong ni Odessa kay Cecil. Hindi naman makapagsalita si Cecil at inilapit naman ni Odessa ang kanyang mukha sa mukha ni Cecil ng bahagya. Jay is the chief of surgery sa ospital na to. And I don't think na nababagay ka na magkasama kayo. You're distracting him. Aware ka rin ba na siya lang pumapasok dito na mataas na doktor? We do have our own facilities. And nandito lang naman ako. Kasi bibilin ko lang dapat talaga tong favorite ko. Kasi wala sa taas. At nakita ko nga si Doc J, so I stayed. Anong klaseng pang-uutubang ginawa mo sa kanya at niyaya mo siya dito? Maarteng sambit naman ni Odessa. Kumunot ang noon ni Cecil at napailing-iling. Hindi ko po siya niyaya, doktora. Depensa naman ni Cecil. Hindi naman inalis ni Odessa ang tingin niya sa mga mata ng dalaga. I think you know now. Where is your place? Sambit ni Odessa sabay tayo at lumabas na ng kantin. Napabuntong hininga naman si Cecil. Puch, tagal-tagal ko na dito ngayon lang ako nasabihan ng ganun . Naiinis sa sambit ni Cecil sa kanyang sarili. Simula noon ay umiwas na si Cecil kay Jay. Like minsan pagbaba ni Jay ng kotse ay nakita niya si Cecil na naglalakad papasok. Cecil! Tawag niya sa dalaga. Lumingon naman si Cecil at bigla na lang nataranta. Sabay na tayong mag-in. Nakangiting yaya ni Jay. Parang magbaba niyo muna ako .
Oo, biglang sumakit yung tiyan ko, Doc. Palusot naman ni Cecil at dire-diretsyong lumakad palayo kay Jay. Napakunot naman ang noo nito. Habang naglalakad naman si Jay sa hallway ay nakita niya si Cecil sa may dulo. Napangiti naman si Jay dahil makakasalubong niya ang dalaga. Ngunit nang makita siya ni Cecil ay bigla itong umatras at hindi na tumuloy ng paglalakad sa hallway. Napahawak si Jay sa kanyang dalawang bewang. Nagtataka. Mga ilang araw nang ganito ang senaryo nilang dalawa. Umiiwas na talaga si Cecil kay Jay. Ngunit isang araw ay na-corner niya ang dalaga. Nakita ni Jay na naglalakad na ito pa uwi kaya naman inihinto niya ang kanyang sasakyan sa gilid at hinabol si Cecil. Hey, Cecil! Hinablot ni Jay ang kamay ni Cecil. Doc! Gulat na gulat si Cecil sabay dahan-dahan binawi ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Jay. What seems to be the problem? Tanong ni Jay. Anong problem? Wala naman. Wala naman. Bakit? Patay mali siya na balik tanong ni Cecil. Come on, Cecil. Umiiwas ka. May nagawa ba ako mali? May hindi ka ba nagustuhan sa ginawa ko? Makulit na tanong ni Jay. Umiling-iling si Cecil. Wala naman. Marami lang talaga akong ginagawa kaya akala mo umiiwas ako. Tugon nito sa payo ko. Is it about the last time na nasa kantin tayo? Yung bigla ko umalis? Look, Cecil. I'm sorry, okay? Nagmamadali lang ako that time. I tried to... Nagpapaliwanag si Jay kay Cecil nang bigla siyang may naalala. Don't tell me may sinabi sa'yo si Odessa. Biglang tanong ni Jay. Hindi naman nakapagsalita si Cecil. Nagbuntong hininga si Jay. I get it now. Sambit nito. Kumagat naman ng labi si Cecil. Whatever Odessa told you, huwag mo siyang papansinin. Mausisa talaga kasi yun. Sambit naman ni Jay. May point din naman kasi yung sinabi niya, Doc. Hindi po appropriate na nakikipag-usap ako sa inyo sa loob ng ospital. Tugon ni Cecil. So, ayun palang sinabi niya sa'yo? Tanong naman ni Jay. Hindi pa rin nagsalita si Cecil. Okay. Sambit ni Jay sabay higit sa kamay ng dalaga. Ay, wait lang. Saan mo ko dadalhin? Nagtatakang tanong ni Cecil. Mabilis na binuksan ni Jay ang pinto ng sasakyan at isinakay ang dalaga at saka sinarahan ang pinto. At pumunta na siya sa driver's seat. Teka lang, Doc. Anong trip mo? Natatawang tanong ni Cecil. Shh! Stop calling me Doc. Kapag nasa labas tayo, just call me Jay. And asking me kung saan kita dadalhin? Well... Lumapit si Jay ng dahan-dahan kay Cecil at tiningnan ng masamang titig ang dalaga. Palapit ang muka. Jay, sisigaw ako. Banta ni Cecil dahil malapit na talagang mukha niya sa mukha ni Jay. Ngumisi naman si Jay. Susuotan lang naman kita ng seatbelt, bakit sisigaw ka pa? Pang-aasar at natatawang sambit ni Jay. Umirap naman si Cecil. Nagsimula na magmaneho si Jay. Saan ba tayo kasi pupunta? Tanong muli ni Cecil. Basta. Tugon naman ni Jay. Tumahimik na lamang si Cecil. Maya-maya pa ay nagpark na si Jay at dinala niya pala si Cecil sa tabing dagat. Wow, ang ganda naman dito. Manghang-mangha si Cecil lalo pa't pinagmasdan ng paglubog ng araw. Do you like it here? Tanong ni Jay. Ngumiti naman kaagad si Cecil. Alam ko magugustuhan mo dito. Mayabang na sambit naman ni Jay. Madalas ka ba dito? Hindi naman, pero kapag nalulungkot ako or gusto ko maglibang, dito ako pumupunta. Tugon ni Jay. E di ibig sabihin, malungkot ka ngayon? Tanong pang muli ni Cecil. Hindi naman, pero gusto ko mag-unwind sa pagod ng trabaho. Tugon ni Jay. Ngumisi naman si Cecil. Kahit mahirap, worth it kasi. Milyon-milyon yang sinasahod mo. Hindi katulad namin ng mga janitress. Kahit makuba-kubaan na kami, baon pa rin kami sa mga bayarin. Sambit pa ng dalaga. Why don't you try to change your career or marry a rich man? Be a gold digger, as they say. Natatawang sambit ni Jay. Paano mag-change yung career? High school lang naman ang natapos ko, tsaka
Yung pagiging gold digger na yan, pag-iisipan ko pa. Patol naman ni Cecil sa sinabi ni Jay. Napatawa naman ng malakas si Jay at napatawa na rin ng malakas si Cecil. Nag-ikot-ikot silang dalawa sa malapit na kainan ng resort at wala nang ibang ginawa kung hindi ang magtawanan sa buong oras na paghuhuntahan. Pagkalipas ng halos isang oras na pagtambay nila sa tabing dagat ay inihatid na ni Jay si Cecil sa apartment nito. Thank you sa pagdala sa akin doon ha. Tsaka sa treat mo. Sambit ni Cecil habang nakangiti. No problem, basta friends tayo ha. I do understand kung hindi mo ako pansinin sa ospital. Pero kapag nasa labas tayo, like this, bawal mo akong tagihan. Okay? Bili ni Jay. Okay. Mabilis namang tugon ni Cecil. Okay, I'll go now. Good night. Nagpaalam na si Jay. Bye! Kumaway pa si Cecil. Nang makitang nakalayo na ang sasakyan ni Jay ay pumasok na rin si Cecil sa apartment niya. Kinabukasan ay araw ng Lunes kaya naman ang lahat ay nagtitipon-tipon sa assembly area upang mag-flag ceremony. Nakapila na ang lahat at nakita ni Odessa si Jay kaya naman nilapitan niya ito. Hi, Doc Jay. Bati ni Odessa. Oh, hi, Doktora. Bati naman ni Jay. Are you alone? Tanong ni Odessa. Oo naman. Kailangan bang may kasama pa? Tugon ni Jay. Well, yung sidekick mo, wala ba siya? Tanong pa rin ni Odessa. Kumunot naman ang noo ni Jay. Yung janitress? Tanong pa ni Odessa. What about her, Odessa? Ano bang problema mo kay Cecil? Naiinis ang tono na tanong ni Jay. Ngumisi si Odessa. Nothing. Ano bang meron dapat sa kanya? I was just asking, okay? Are you guys dating or something? Maarting tugon ni Odessa. There's nothing going on between me and Cecil. Diretsong sabit ni Jay. Binabuti ni Jay na wag na lamang sabihin kay Odessa kung anong meron sa kanila ni Cecil. Kahit pa sabihin kaibigan lamang niya ang dalaga. Habang nagpapahinga si Jay sa may balcony ay natanaw niya si Cecil sa may parking area. Tila may kinukot-kot ito. Ginamit ni Jay ang kanyang phone para makuhanan si Cecil at ma-zoom ang ginagawa nito. Naawa naman siya dahil nilalagyan ni Cecil ng bubblegum ang swelas ng sapatos nito. Crazy girl. Natatawang sambit ni Jay. Pagka-out ay hinantay na ni Jay si Cecil sa may kanto na medyo may kalayuan sa ospital. Hey! Salubong nito kay Cecil. Lumingon-lingon si Cecil sa kanyang likuran at tila nang aasar na hinahanap ang binabati ni Jay. Hey, bubuyog! Pagbibiro naman ni Jay na kunwari kinakausap ang bubuyog na nakapatong sa ibabaw ng kanyang kotse. Napatawa naman si Cecil. Saglit pa ay pinagbuksan siya ng pinto ng sasakyan ni Jay at sumakay naman siya kaagad. Sunod ay pumasok na rin si Jay sa loob at may inaabot kay Cecil. Ano to? Tanong ni Cecil habang hawak ang kahon na inaabot ni Jay. Open it, sambit ni Jay. Binuksan naman ni Cecil ang kahon. Bakit? Parang naiiyak si Cecil sa nakitang regalo ni Jay. Ito ang pinakabagong labas ng Crocs sa bansa. Nagustuhan naman ni Cecil ang kulay dahil paborito niya ang mint green. Anong bakit? That's for you. Tugon naman ni Jay. Oh, thank you. Nangingilid ang luha ni Cecil. Try it, sambit ni Jay. Kasya ba to? Sambit ni Cecil habang sinusukat ang Crocs. Tila sinukat naman ang biniling Crocs ni Jay para kay Cecil. Aba, teka nga't ang galing mo naman. Kala mo sinukat eh. Abot hanggang tenga ang ngiti ni Cecil. Ako pa ba? Nagyayabang na naman na tugon ni Jay. Next time, wag mo nang gamitin ng bubble gum, ha? Dagdag pa nito. Namula naman si Cecil. Ha? Natatawang tanong nito. Inalabas ni Jay ang kanyang cellphone at ipinakita kay Cecil ang video nito habang nagdidikit ng swelas gamit ang bubble gum. Ala! Hiyang-hiya si Cecil. Humagalpak naman ang tawa si Jay. Ganun na. So, kuha na ng mga stolen videos and pictures? Alam mo bang pwede kang kasuhan dyan? Natatawa ang sambit ni Cecil. Talaga ba? Ano namang kaso? Natatawang tanong naman ni Jay. Nag-iisip pa si Cecil.
Huwag ka na humirit. Sabit pa ni Jay sabay pisil sa pisngi ni Cecil at nagtawanan sila. Samantala, napasyal naman si Odessa the next day sa shop kung saan namili ng Crocs si Jay. Miss? Tawag niya sa sales clerk na naroon. Yes ma'am, tugon naman ito. Nasaan po yung new arrival niyo dito na nakadisplay last week? Tanong ni Odessa. Yung mint green po ba ang kulay? Tanong balik ng sales clerk. Exactly. Maarting tugon naman ni Odessa. Naku ma'am, nabili na po kahapon Pasensya na po. Sambit ng sales clerk. Oh no, do you have any other stocks or other colors? Malungkot ang boses ni Odessa. Umiling lang ang sales clerk. Limited edition lang po kasi yun ma'am so bale, last stock na po namin yun ma'am. Tugon nito. Oh my God, kailan kayo magkakastock ulit? Tanong muli ni Odessa na niyayamot na. Honestly ma'am, hindi pa rin po namin alam Tila napakamot na sa ulong tugon pa rin ng sales clerk. Shh! Pabulong na sambit naman ni Odessa sabay plastic na humiti. Babalik na lang siguro ako. Dagdag pa nito sabay irap at lumabas na ng shop. Fat push! Who can afford to buy that too expensive slippers? Galit na tanong ni Odessa sa kanyang sarili. Kinabukasan, pagpasok ni Odessa ay nakasalubong niya si Cecil sa may hallway at hindi siya makapaniwala sa suot-suot nitong Crocs na gustong-gusto niya. Hey! Tawag nito kay Cecil. Yes, doktora? Nagulat naman si Cecil sa ginawang pag-approach ng doktora sa kanya. Nakatitig naman ng masama si Odessa sa suot na Crocs ni Cecil. Nahalata naman niya ni Cecil at napatingin din siya sa suot niyang Crocs. May problema po ba? Tanong ni Cecil. How'd you get that? Tanong ni Odessa kay Cecil habang nakataas ang kilay. Alin po, doktora? Patay mali siya na tanong ni Cecil na pakunwaring hindi niya naiintindihan ang tinutukoy ni Odessa. Alangan naman yung scrub suit mo. Hospital lang nagpo-provide yan. Mataray na tugon ni Odessa. Napangiti naman si Cecil na naiilang sa pagtataray na ginagawa ng doktora. Ano bang problema nito sa suot ko? Lahat na lang pinapansin Naiinis sa sambit ni Cecil sa kanyang isip. What? Tanong muli ni Odessa. Ito po bang Crocs na sinasabi ninyo? Naku doktora, mura lang po to dyan sa may mall. Malapit dito sa ospital. 350 lang po ang bili ko. Bakit po? Bet niyo po ba? Confident na tugon ni Cecil habang nakasmile pa rin kay Odessa. Umirap naman si Odessa. Gusto niyo po bang i-check kung matibay? Ito po, sukatin niyo. Hinubad ni Cecil ang Crocs. Whatever. Supladang sambit naman ni Odessa sabay talikod kay Cecil. Napaniwala naman ito ni Cecil. Napangisi naman si Cecil at sinuot muli ang Crocs. Akala mo pang-aasar sa isip ni Cecil. Alam niya kasi hindi naman tatry ni Odessa na suotin ang Crocs na sinuot niya na dahil nga sa arte nito. Hindi naman magkamayaw si Cecil habang kanakwento niya kay Jay ang ginawa niya kay Odessa. Katulad ng nakasanayan ay nagkita ulit sila after shift. Niyaya ni Jay si Cecil na kumain sa labas. At habang kumakain ay halos sumakit din ang tiyan ni Jay sa pagkukwento ni Cecil sa kanya. Naku, kung nakita mo lang talaga yung mukha niya. Natatawa pa rin kwento ni Cecil. Knowing Odessa, hindi niya talaga gagawin yan. Sana iniabot mo mismo sa kamay niya for sure. Titilian ka nun. Natatawa ding sabit ni Jay. Baka nga ihampas pa sa akin yung Crocs Tugon naman ni Cecil na may paghampas pa sa braso ni Jay. Aray naman! Natatawang singhal ng binata. Pero Jay, maiba ako. Saan mo ba nabili tong Crocs na to at bakit siya naiinis? Seryosong tanong naman ni Cecil. I don't know. Maybe she likes it before I even bought those Crocs. Sa shop ko yun nabili. Saan pa ba? Sa butika. Nagsimula na namang magbiro si Jay. Sira ulo ka talaga. Natatawa namang tugon ni Cecil. Pero thank you talaga Sobrang na-appreciate ko. Nakangiting sabit pa ni Cecil. Bakit? Anong akala mo? Libre yon? Seryosong sabit ni Jay. Ha? Kumunot naman ang noo ni Cecil. Saglit pa inilapag na ni Jay ang bill sa harap ni Cecil at tumayo.
I'll just use the bathroom. Paalam nito. Naiwan si Cecil na tinitigan ng bill. Saglit pa'y kinuha niya ito at dahan-dahang tinignan. 5,499? 4 digits? Saan naman ako kukuha ng ganyang kalaki? Paiyak na bulong na ni Cecil sa sarili. Nakakagatlabi na si Cecil habang nag-iisip. Sabi ko na kasi, mahal dito eh. Bulong pa rin ni Cecil. Kinakabahan na siya. Nasaan na ba si Jay? Bulong muli ni Cecil sa sarili. Halos 5 minuto na kasi ito ang hindi bumabalik. Maya-maya pa ay papalapit na ang waiter sa kanya. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Cecil. Shoot, ito na. Sabit ni Cecil sa sarili. Ma'am, anything else po? Nasettle na po yung bill ninyo. Pinapasabi po ni sir kung may kailangan pa po daw kayo, magsabi lang po kayo sa akin. He's waiting outside po. Sambit ng waiter. Ha? Wala naman po. Wala na. Sige, thank you. Nauutal na tugon ni Cecil sabay dahan-dahan tumayo at lumabas na ng restaurant. Paglabas niya ay nakita niya si Jay sa may parking lot. Halos mamatay-matay na itong kakatawa. Sa inis si Cecil ay sinugod niya ito at pinagkahampas. Ikaw talaga, nakakainis ka. Ang lakas ng trip mo, no? Singal ni Cecil habang nangingilid ang mga luha. Saglit pa ay umiyak na nga ito at humagulgol pa na akala mo'y bata. Natigilan naman si Jay sa pagtawa. Hoy, I was just kidding, Cecil. Please stop. Okay, I'm sorry. Pag-alupa ni Jay kay Cecil. It's a prank! Bigla namang bulaga ni Cecil sabay higit ng tawa. Umirap naman si Jay at binuksan na ang kotse. Oh, ano ka ngayon, ha? Tatawa-tawang sambit ni Cecil habang papasakay ng sasakyan. Ewan ko sa'yo, kinakabahan ka naman talaga eh. Nakangising tugon naman ni Jay. Tatakbo na nga sana ako eh. Natatawang sambit naman ni Cecil. Sa tingin mo ba pababayaran ko talaga yun sa'yo? Seryoso ang tanong ni Jay habang nakafocus sa pagmamaneho. Malay ko ba? May pangtakbo naman ako eh. Tugon naman ni Cecil. Napatawa naman si Jay. Lumalim ang pagkakaibigan ni na Jay at Cecil. Ngunit dahil magkaibang estado sa buhay, ay nanatili lamang silang magkaibigan at walang mali siya sa bawat araw na magkasama sila. Isang hapon sa banyo na pwesto si Cecil kaya bago matapos ang shift niya ay nagtungo na siya doon upang maglinis. Nakalagay na sa labas ng banyo na bawal munang pumasok dahil oras na para ito ay linisin. Laking taka naman ni Cecil dahil pagpasok niya ng banyo ay may narinig siyang kaluskos sa may dulong cubicle. Lumapit ang bahagya si Cecil at habang papalapit siya ay lalong lumakas ang ingay. Nanlaki pa ang mga mata ni Cecil nang marinig yung ungol ng isang babae ang umaalingaw-ngaw. Dahan-dahan lang. Malambing na sambit pa nito. Oo naman, huwag ka lang maingay. Tugon naman ng isang tinig na kilalang kilala ni Cecil ang boses. Tumikim si Cecil. Naaligaga naman ang 2 tao na sa loob ng cubicle. Binuksan ng babae ang pinto at nagmamadaling lumabas ng banyo. Nakatilikod naman si Cecil upang hindi mapahiya ang babae. Saglit pa ay sumunod naman na lumabas sa cubicle si Jay. Saka humarap si Cecil. Malukip-kip ng braso at nakatitig ng malamlam kay Jay. Habang si Jay naman ay napapahiya na at napapakamot sa kanyang ulo. Hindi lamang yun ang unang beses na nahuhuli ni Cecil si Jay. Bukod sa mga nurses na nahuhulog sa karisma ng binata, ay meron ding iba pang mga doktora na nakikita niya ang kalandian nito. Chick boy ka pala talaga, no? Kaya pala wala kang girlfriend eh. Sambit ni Cecil nang nakatambay ulit sila sa tabing dagat after shift. Sadyang ganun talaga kapag gwapo. Pagyayabang pa ni Jay. Ngumisi naman si Cecil at napailing-iling. Ikaw ba? Bakit wala ka pang boyfriend? Biglang tanong ni Jay. Wala lang. Ayoko pa din. Wala pa akong panahon para dyan. Tsaka masaya naman ako kahit pag ganito-ganito lang no? Tugon ni Cecil. Like? Kasi you have me? Seryoso ang tanong ni Jay. Napatawa naman ng malakas si Cecil. Ano yan? Ang corny mo
Hagawalpak pa ng tawa ni Cecil. Umirap na lang si Jay. Pero seryoso, Cecil. How do you feel kapag nahuhuli mo ako with other girls? Tanong ni Jay. Huh? Ano ba namang klaseng tanong yan? Ano naman ang pakialam ko doon, 'di ba? Lalaki ka. Siyempre, hahanap-hanapin mo yun. Pero siyempre, sana sa tamang lugar naman. Natatawang tugon tuloy ni Cecil. Hindi ka ba naiinis? Or nagagalit man lamang? O nagsiselos? Dire-diretsong tanong ni Jay. Bakit naman? Hello, buhay mo yan. Kung saan ka masaya, edi sige go. Tugon pa ni Cecil. Tumahimik na lamang si Jay at ramdam na ramdam niyang hindi talaga naaapektuhan si Cecil sa mga ginagawa niya. Kung minsan kasi ay sinasadya na pala niyang pakikipaglantian sa mga babae sa oras ng paglilinis ni Cecil. Nais niya kasing makita kung ano magiging reaksyon ng kaibigan. Ngunit tila wala talaga itong pakialam. Maya-maya pa ay nagaya na si Cecil na umuwi dahil inaantok na ito. Pinagbuksan ni Jay ng pinto si Cecil. Hindi naman sinasadya na nahulog ang bag ni Cecil at mabilis niya itong kinuha. Napatuwad pa nga ng bahagya si Cecil kaya naman napatitig si Jay sa pata nito. Saglit pa ay hinawakan ni Cecil ang kanyang puwet at sinek kung gaano bang distansya sa harapan ni Jay. Mabilis naman na iniwas si Cecil ang kanyang puwetan at diretso nang pumasok sa loob ng sasakyan. Napalunok naman ang laway niya si Jay at pinagpawisan ng malagkit. Sobrang lapit na kasi ng puwet ni Cecil sa bandang harapan niya. At dahil tila Maria Clarang umiwas ang dalaga, ay lalo tuloy na amaze si Jay dito. Natsa-challenge siya kay Cecil dahil alam niyang hindi ito easy to get. Kung sa iba kasi ay kanina pa silang nagsimulang magrambulan sa loob ng kanyang sasakyan. Iba talaga tong si Cecil sa mga babaeng nakilala ni Jay. Habang nasa daan sila papunta ng apartment ni Cecil, ay may nakakita sa kanila na nurse din sa parehong ospital na pinagtatrabahuhan nila. Kaya naman kinabukasan, anong meron sa inyo ni Doc? Hinarang si Cecil ng nurse na nakakita sa kanila. Ha? Nagtataka naman si Cecil. Nakita ako kayo kagabi. Nakasakay ka sa sasakyan ni Dr. Makasaya. Huwag ka na tumanggi dahil may litrato ako. Kaya sobrang trending yun na nga ngayon eh. Sambit ng nurse sabay irap kay Cecil at tinalikuran siya. Ipinost pala sa Instagram ang picture ni Cecil kasama si Jay sa loob ng sasakyan. Gold digger with her stepping stone. Caption pa ng litrato. Habang nagpapahinga si Cecil sa kanilang resting area ay kinorner siya ni Odessa. Ang galing ba din naman kumilos ano? Maldita ang approach nito kay Cecil. Tumayo si Cecil mula sa kanyang kinauupuan at hinarap si Odessa. You're not just a gold digger but you're like a chameleon na hindi pinapakitang kalandian niya dito sa loob dahil sa labas lumalabas ang kulay mo. Sinabihan na kita diba na layuan mo si Doc J? Pero hindi ka pa rin pala nakikinig. Galit ng sambit ni Odessa. Wait lang po, doktora ha. Sorry po pero pwede po ba magtanong? Ano po bang masama kung makipagkaibigan ako kay Doc J? At saka, kung nasa labas naman kami, ibig sabihin, wala na sa trabaho, diba? Diba, ang sinabi niyo lang naman, wag akong lumapit kay Doc J dito sa ospital. Kaya wag niyo pong sabihin na hindi ko kayo sinusunod. Hindi na napigilan ni Cecil na hindi mga tuwiran. Hindi na nakapagsalita si Odessa at tila napahiya. May point naman kasi si Cecil. Tapos na ang trabaho kapag nasa labas na nga naman ng ospital. At wala na siyang pakialam pa doon kung mag-uusap si Jay at si Cecil. Saglit pa ay may dumating na janitress. Excuse me po, Cecil, pinapatawag ka daw ng HR. Sambit nito. Tumaas naman ng kilay ni Odessa. Samantala ay nakaramdam naman ng kaba at takot si Cecil. Pagdating sa HR office ay naroon si Jay at ang nurse na nagkalat ng litrato nila. Cecil, right? Tanong ng HR. Yes po, tugon naman ni Cecil. Nag-complain pala si Jay sa HR dahil sa panggangalat ng litrato ni Cecil sa kasama niya. Sorry Cecil, deleted ko na yung post ko. Hindi na mauulit.
I'm sorry din po, Doc. Sambit ng nurse at nasettle na ang issue tungkol kay Cecil at Jay. Grabe naman yung nagagawa ng kagupuhan mo. Pati yung pagiging magkaibigan natin nagiging issue. Pero thank you Inaksyonan mo kaagad yung kumakalat na post. Sambit pa ni Cecil habang nakatambay sila sa may bench. Bakit ko hahayaan na sirain kanila ng mga issue na wala namang katotohanan? Maghintay sila at tumatiming pa ako. Sambit ni Jay na tila may laman ng mga salita. Natigilan naman si Cecil sa sinabi ni Jay. Naipaisip siya kung ano ang nais itong iparating. Ngunit hindi na lamang niya iyon pinansin dahil ayaw niyang bigyan ng kahulugan ang sinasabi ni Jay. Habang nag-uusap naman si Jay at Cecil ay nakatanaw naman sa hindi kalayuan si Odessa. Sa ngayon, kayo ang bida. Take your time, Cecil. Just enjoy the show for the meantime. Mga salitang naglalaro sa isip ni Odessa. Ano, Jay? Okay na ba yung papers and documents mo? Next month na yung convention natin sa Europe. Tanong ng kaibigang doktor ni Jay. Tinatamad nga ako Tugon naman ni Jay na busy sa kakatingin ng mga litrato ng babae sa Instagram. Sumama ka na. Sabay na tayo mag-apply ng visa. Tsaka balita ko, marami daw mga chika babes doon Panguutupan ng kaibigan ni Jay sa kanya dahil alam niyang mahilig ito sa babae. Sure ka? Tanong naman ni Jay na biglang nagkaroon ng interes sa sinasabi ng kaibigan. Oo nga, galing na kasi doon yung pinsan kong lalaki. Doon siya nag-celebrate ng bachelor's party. Naikwento niya sa akin na doon sila kumuha ng babae. Tugon naman ang kaibigan niya. Ganon? O siya, tara agad. Pagbibiro pa ni Jay. Natawa naman ang kaibigan niya. Mga single doctors lang yung preferred na kasama so kumuha muna tayo ng Senomar. Sambit pa nito. Okay. Mabilis sa tugon naman ni Jay. Kinabukasan ay kumuha na kaagad ng Senomar si Jay kasabay ng kaibigan niya. Pagkalipas ng 3 araw ay dumating na ito. At hindi makapaniwala si Jay na ang status niya ay married. Nataranta si Jay at naisip niya agad ang peking kasal na ginawa nila few months ago. Pinuntahan ni Jay ang kaibigan na nag-asikaso ng marriage contract nila ni Cecil. Pare, paano nangyari yun? Di ba nahugot mo naman yung marriage contract namin bago mo na-submit? Kinonfirm ko pa nga yun sa'yo, di ba? Hindi naman napakaling tanong ni Jay kay Mark. Hindi naman alam ni Mark kung paano ang tutugon kay Jay. Napayuko ito na tila may nais ipagtapat. Ano, Mark? Tila kumakapa naman si Jay sa kaibigan. Nananatili pa ding tahimik si Mark. Don't tell me. At nahinuha na nga ni Jay ang hindi masabi ng kaibigan. Pare, may aaminin ako. Saka na nagsalita si Mark. Napapikit naman si Jay. Ina naman pare Napamura tuloy si Jay dahil alam na alam niya ang sasabihin ni Mark. Nalasing kasi ako nung araw na yun pare. Nung pinasuyo mo sa akin na kunin yung marriage contract kaya, ayun, hindi ko pala nakuha. Napakamot pa sa ulo si Mark. Ano? Mark naman, kailangan ko yung singleness ko kasi next month na yung flight namin for convention. Paano naman ako makakasama nito kung married ang status ko? Mark naman, Diyos ko. Naiinis sa singhal ni Jay. Sorry pare Sincere na paghingi ng tawad ni Mark. Ano pong magagawa ng sorry mo? Pare, buhay kong napasubo dito My status now shows married. Married ako to a person na walang kaalam-alam na kasal siya sa akin. Paano ko ipapaliwanag sa kanya yon? At hindi ko to gusto Hindi pa ako handa na magpatali. Naiinis pa din si Jay. Gusto mo ba nakausapin natin yung babae? Suggestion ni Mark. What? Seryoso ka ba? Come on pare, mag-isip ka nga. Kung sasabihin natin sa kanya to, kailangan in a nice way. Natatakot ako na baka kasuhan niya ako. Sambit ni Jay. Pero kung kailangan mo na yung Senomar mo by next month, kailangan makausap na natin si Cecil as soon as possible. Then, gagawa tayo ng ways para mawala ng bisa ang kasalin niyo. Sambit ni Mark at napailing na lang si Jay.
Hindi naman mapakali si Jay simula nang madiskubre niyang tunay pala ang kasal nila ni Cecil. At kahit anong titig niya sa Senomar na hawak ay walang nangyayari. Married pa din siya. Balibalik na rin man ito. Oh, iniabot ang sandwich kay Jay. What's this? Tanong ng binata. Abay, lason. Singal naman ni Cecil. Napatawa si Jay. Thank you Sabit ni Jay sabay kagat sa sandwich. Ikaw bang gumawa nito? Tanong pa ni Jay. Oo naman. Bibigyan ba naman kita ng gawa ng iba? Tugon ni Cecil. Ngumiti si Jay. Kanina ko pa napapansin na parang iba kaya yata ngayon Kanina ka pang tahimik dyan. May problema ka ba? Tanong ni Cecil. Napatulala naman si Jay kay Cecil. Meron ba? Tanong muli ni Cecil dahil hindi sumagot si Jay. Ha? Wala naman. Dami ko lang iniisip. May exam kasi ulit ako by the end of month. Ang daming reviewers. Palusot ni Jay. Gusto mo ba na tulungan kitang mag-review? Alok naman ni Cecil. Naku, hindi na. Wala ka bang tiwala sa akin? Palusot pa rin ni Jay. Nagkibit balikat si Cecil at hindi na lamang nagsalita. Pwede bang magtanong? Tanong ni Jay. Tumitig naman si Cecil kay Jay. Nagtataka. Ano yun? Parang kinakabahan naman ako sa tanong na yun. Sabit ni Cecil. May balak ka bang mag-asawa someday? Tanong ni Jay. Natigilan naman si Cecil sa itinanong ni Jay. Bakit mo naman biglang natanong yan? Hindi naman ako madre para hindi mag-asawa. Pero wala pa sa isip ko yan ngayon. Na-enjoy ko naman ang buhay ko kahit mag-isa lang ako. Tugon ni Cecil. Napakagatlabi naman si Jay. Bakit mo ba tinatanong? Tanong ni Cecil. Wala lang. Curious lang. Tugon ni Jay. Tumangutango si Cecil. Kinabukasan ay off na ni Cecil at habang namimili siya sa isang supermarket ay nakasulubong niya ang isang kaibigan. Hoy, Cecil, kamusta ka na? Sambit ng kaibigan ni Cecil na galak na makita siya. Hoy, ikaw pala yan, hindi kita nakilala. Sambit ni Cecil. Siyempre, alam mo naman ang beauty natin, nag-upgrade. Pagbibiro ng kaibigan niya. Napatawa naman si Cecil. Ikaw ang kamusta? Balita ko na aksidente ka. Parang hindi ka naka-opera. Yung iba kasi 'di ba, tataba tapos mag-iiba yung aura. Ikaw ang sexy mo pa din Tapos ang bilis-bilis mo makarecover. Sambit ng kaibigan niya. Kailangan kasi. Tsaka magaling siguro kasi yung doktor na nag-opera sa akin kaya yung surgery sa akin, ang ganda ng pagkakagawa. Sayang at hindi ko siya nakilala. Sambit ni Cecil. Nako, yung attending physician mo kasi nag-asikaso sa'yo noon after ng operation. Di ang lakil ng bill mo, no? Paano ka nakabayad? Tanong ng kaibigan niya. Wala naman akong binayaran. Naaawa na daw sa akin yung doktor kaya sinagot niya na lahat ng bill. Tugon naman ni Cecil. Wow sobrang bait naman nun. Sana nakapagpasalamat ka man lang. Paano ka pala naoperahan? Di ba wala ka namang family? Sinong pumirma ng waiver mo? Tanong muli ng kaibigan niya. Napaisip si Cecil. Oo nga pala, no? Paano ako naoperahan ng mga panahon yun? Sinong pumirma sa waiver ko? Nagkaroon tuloy ng malaking katanungan sa buhay ni Cecil. Bigla siyang napuzzle sa kanyang nakaraan. Bakit ikaw naman yata ngayon ng tahimik? Tanong ni Jay habang sabay silang nagba-break time. Naisip ko lang, posible ba na maoperahan ng pasyente kahit walang concern na guardian niya? Biglang tanong ni Cecil na nagpabilis ang tibok ng puso ni Jay. Bakit siya nagtatanong? May alam na kaya siya? Anong sasabihin ko? Paano ako magpapaliwanag? Galit ba siya? Anong gagawin ko ngayon? Natatarantang tanong ni Jay sa kanyang sarili. Jay, tanong muli ni Cecil dahil nakatulala lang sa kanyang binata. Ha?
Ano nga ulit yung tanong mo? Patay mali siya na tanong ni Jay. Pakunwari na hindi niya narinig ang tinanong ni Cecil. Nagbuntong hininga muna si Cecil at saka nagkwento. Naoperahan kasi ako. Ilang buwan ang nakalipas. Ulila na kasi ako ng mga panahong yon. Mag-isa lang ako nung nasugod ako sa ospital dahil wala ako sa wisyo. At wala akong kaalam-alam na naoperahan na pala ako. Natauhan na lang ako noon. Noong mga sumunod na araw na. Nakakatayo na ako pero kanina ko lang naisip at natatanong sa sarili ko kung sino kayang pumirma ng waiver ko para maoperahan ako. Nakakapagtaka lang, di ba? Paliwanag ni Cecil. Nabunutan ng tinig si Jay dahil mali pala ang iniisip niya. May mga instances kasi na naisasabay nila yung waiver ng ilang pasyente sa iba pang pasyente kaya napipirmahan ng ibang tao, you know? Nalilito. Ganon. Sinusubukan ni Jay na magpaliwanag. Napakunot naman ang noon ni Cecil dahil hindi naman siya kumbinsido sa palusot ni Jay. Ang labo mo naman. Kung puntahan ko kaya yung international na hospital na yon? Suggestion pa ni Cecil. Naalarma naman si Jay. Oh, wait, ano naman gagawin mo doon? Alam mo bang masela ng mga international hospital sa mga details sa gusto mong malaman nila? Makukwestiyon nila kung bakit kailangan mong alamin yung medical history mo. Alibay pa ni Jay. Ano? Itatanungin ko lang naman sila kung sinong gumawa ng surgery sa akin ah. Katwiran ni Cecil. Exactly. Yun ang bawal na bawal sa kanila. Asking about the personal information of the doctor na nag-surgery sa'yo. And I don't think that's a good idea. Pagkontra pa ni Jay. Tila nakaramdam naman ng pagkainis si Cecil. Alam mo, hindi ko maintindihan yung pinupoint mo, Jay. Itatanong ko lang naman kung paano ako naoperahan. Sino yung pumirma ng waiver ko? Yun lang. Dami mo namang sinabi. Nayaya mo to sambit ni Cecil. Sige, pumunta ka doon. Kapag nakalkal nila yung medical history mo, willing ka ba na bayaran yung mga naiwan na bills mo pa doon? Kung meron man, if wala, edi pumunta ka. Basta sinabihan na kita, ah. Paninindigan pa rin ni Jay. Tumahimik na lang si Cecil. Ayaw na lang niya makipagtalo kay Jay. Nangangamba siyang baka may bayaran pa siya kapag nasilip yung zero balance bill niya noon. Epal nito, sabit ni Cecil sa kanyang sarili. Noong gabing yon ay nakipagkitang muli si Jay kay Mark dahil hindi siya matahimik. Alam mo bang para akong robot kapag kaharap ko si Cecil? As in, binabasa ko yung nasa isip niya. Pinipilit kong pakalmahin yung sarili ko pero hindi ko maiwasan yung kabe. Gustong-gusto niyang pumunta ng ospital para tanungin yung medical history niya. Tarantang kwento ni Jay. E di sana ikaw na lang nagkwento sa kanya. Pagbibiro pa ni Mark, umismid naman si Jay. It's not funny, you know? Umiling-iling si Jay. Bakit kasi hindi mo pa sabihin sa kanya? Tanong ni Mark. Paano? Hindi ko alam saan ako magsisimula magsalita. Hindi ko alam paano ko sasabihin sa kanya at ipapaliwanag. Tugon ni Jay. Simple lang. Sabihin mo na urgent yung operation niya. Buhay nakasalalay kapag hindi ginawa ng paraan ng waiver niya. Sabihin mo na walang ibang choice. Sambit ni Mark. Sana ganun lang kadaling sabihin yun, ano? Yung parang bumili ka lang ng candy tapos niluwa mo kasi ayaw mo na ng lasa. Baka nakakalimutan mo ang kasalapin nag-uusapan dito. Seryoso si Jay sa kanyang sinambit. Napayuko naman si Mark. Hindi na nawala kay Cecil ang pag-iisip kung sino ang taong pumirma sa waiver niya. May kung anong puwang naman sa puso niya na pilit hinahanap ang kasagutan sa mga tanong na naglalaro sa kanyang nakaraan. Hindi siya matatahimik kung hindi niya malalaman kung sino talaga ang pumirma ng waiver niya. Isang araw ay hindi na natiis si Cecil ang sarili. Nagpasya siyang pumunta ng International Hospital habang nasa daan ay nakasalubong naman niya ang sasakyan ni Jay. Kaya naman walang nagawa si Cecil kung hindi ang sumakay dito. Saan ka pupunta? Tanong ni Jay. Pupunta po ako dun sa International Hospital. Tugon ni Cecil. Kinabahan muli si Jay at bumilis ang tibok ng puso.
Dahil tila nabuburyo na si Jay sa paulit-ulit na pag-iwas ay niliko niya bigla ang manibela. Jay, saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Cecil. Like what you said, gusto mo magpunta ng International Hospital, tama? Then I'll bring you there. Diretsong tugon ni Jay. Natigilan naman si Cecil at hindi nagsalita pa. Bahala na. Mangyari nang dapat mangyari. Sambit ni Jay sa kanyang isip. Nakarating na sila sa ospital at nakakapagtaka dahil sobrang daming tao. Hindi katulad ng mga normal na araw. Bukod dito ay maraming press na nasa labas. Hindi ka ba bababa? Tanong ni Cecil kay Jay. Hindi na, kaya mo na yan. Intayin na lang kita dito. Tugon ni Jay na diretso ang tingin. Tumangu-tangu si Cecil at diretso nang bumaba. Pagbaba ni Cecil ay tumawag agad si Jay kay Mark. Pare, nasaan ka? Tanong ni Jay sa kaibigan. Andito sa event, medyo busy. Hindi ka ba nila in-invite? Tanong ni Mark. What event? At saka anong invite? Nagtatakang tanong ni Jay. Check mo mails mo, baka na-miss mo lang. Sabat ni Mark. Okay, wait. Tugon ni Jay sabay check sa kanyang laptop. Oh yeah, I just received the invitation. Sambit muli ni Jay na napahawak sa ulo. Oh siya, halika na dito at ang daming girls dito oh. Yakag ni Mark. Sasagot na sana si Jay na makita niyang pabalik na si Cecil. Sige pare, tatawag ako mamaya. Sambit ni Jay at in-off na ang tawag. Habang papalapit si Cecil ay bumilis naman ang tibok ng puso ni Jay. Sobra siyang kinakabahan. Maya-maya pa ay sumakay na si Cecil ng sasakyan at nananatiling nakatingin si Jay sa unahan. Hindi gumagalaw. Jay? Tawag ni Cecil. Yes? Tugon ni Jay na hindi pa rin tumitingin sa mga mata ni Cecil. May pupuntahan ka pa ba? Tanong ni Cecil. Saka naman nabunutan ng tinik sa dibdib si Jay at hindi niya maintindihan ang nararamdaman ngunit tila mahimalang nangyari. Parang wala namang nasagap na information si Cecil. May gusto ka pa bang puntahan? Tanong ni Jay. Dun sana sa tabing dagat ulit. Magpapahangin. Tugon ni Cecil. Okay, as you wish. Nakangiting sambit ni Jay. Tulad ng hiniling ni Cecil ay dinala niya ang dalaga sa tabing dagat na madalas nilang tambayan. Ano? Nalaman mo ba yung hinahanap mo? Tanong ni Jay. Umiling-iling si Cecil. May event dun sa loob para sa mga cancer patients eh. Wala makapag-assist sa akin. Sobrang busy ng mga nurses and staffs. Balik na lang daw ako sa ibang araw. Malungkot na tugon ni Cecil. Di bukas. Siguro naman tapos na yun bukas, diba? Kunwaring suggestion ni Jay. Hayaan ko na lang siguro. Siguro tama ka. Hindi na naman importante kung sino pa yung pumirma ng waiver ko eh. Ang importante, naligtas ang buhay ko. At utang na loob ko yun sa kanya. Pero kahit give up na ako makilala yung taong yon, umasa pa din ako na balang araw, mag-cross yung landas namin. Sambit ni Cecil na nakatanaw sa malayo. Tila na konsensyo naman si Jay sa sinabit ni Cecil. Tinitigan niya ang dalaga ng malamlam. I'm so sorry, Cecil. Pero kailangan kong magtago sa nakaraan. Kung alam mo lang na nandito lang ako sa iyong harapan at palagi mo nakakasama, hindi ko alam hanggang kailan ko kayang dalhin to. Pero sana isang araw, masabi ko rin sa iyong katotohanan. Sinasambit ni Jay sa kanyang isipan habang nakatitig kay Cecil. Bakit? Tanong bigla ni Cecil nang mapansin niyang nakatitig si Jay sa kanya. Wala lang. Curious lang ako. What if magpakita sa'yo ng kusa yung pumirma ng waiver mo? Papiyaw na tanong ni Jay. Aba, syempre magpapasalamat ako. Kung hindi dahil sa kanya, di wala na sana ako sa mundong ibabaw. Babawi talaga ako sa kanya. Nakangiting tugon naman ni Cecil. Paano bawi? Tanong ni Jay. Date? Kain sa labas? Treat? Basta, babawi ako. Tugon ni Cecil.
Jowain ka niya. Okay lang? Biglang tanong ni Jay. Paano jowa? Bakit sigurado na ba tayo na lalaki siya? Paano kung babae? Di magiging tomboy na ako nun. Tatawa-tawan si Cecil. Napatawa naman si Jay. Sana ganito din ang maging reaksyon mo kapag sinabi ko na ang totoo sa'yo. Sabit muli ni Jay sa kanyang isipan habang tinititigan ng matatamis na ngiti ni Cecil. Kinabukasan ay maagang pumasok si Cecil, ngunit hindi niya naman inaasahan ang sunod na mangyayari. Nagkaroon sila ng biglaang meeting. Bago tayo magsimula sa ating kani-kaniyang trabaho, ay nais ko lamang na ipaalam sa inyo. May nawawalang mga gamot sa lab na bagong samples from USA. Hindi pa ito na-distribute kasi may taling inventory ng hospital at stocks. The main problem is halos 70% of the medicines are missing. Panimula ng kanilang head officer. Nagbulungan ang lahat. So, we need to conduct an investigation. We ourselves are all suspects here. But, we need to find out kung sino talagang may kasalanan at kailangan siyang maparusahan. Dagdag pa nito. Ang lahat ay tumayo at pumunta sa locker room kasama ang securities. Maya-maya pa ay dumating si Odessa. Magpo-proceed na ba sa checking? Tanong nito. Yes, doktora. Tugon ng head officer. Okay, lahat kayo pumunta sa kanya-kanyang locker. Isa-isa niyong iabot ang susi sa security at bubuksan ang locker ninyo. We're not doing this para paratangan kayo or pagbintangan. This is a mass checking as a protocol of this hospital. Aware na naman na kayo, di ba? Tapos na kami sa medical department and negative sa amin. And I'm hoping na wala din dito. Understood? Sabit ni Odessa. Yes, doktora. Sabay-sabay na tugon naman ng mga janitress at nagsimula na nga magbukas sa mga locker isa-isa. Hanggang sa kay Cecil na locker na ang bubuksan. Confident na ibinigay ni Cecil ang kanyang susi sa security. Samantalang nakataas naman ang kilay ni Odessa. Pagbukas ng locker ni Cecil ay nagulantang ang lahat. Bakit na kay Cecil ang mga gamot? Ala, may kalikutan palang kamay ni Cecil. Magnanakaw pala siya. Naku, baka walang-wala na. Delikado palang kasama si Cecil. Mga bulungan ng kasamahan ni Cecil sa trabaho. Hinahabol naman ang hininga ni Cecil sa kaba. Hindi siya halos makapaniwala sa mga nakitang gamot na nasa loob ng locker niya. Napapailing na lamang si Cecil at halos papatak ng mga luha. Sinasabi ko na nga be, hindi ako nagkamali sa mga sinabi ko sa'yo, Cecil. You're unreliable. You're a thief. Singhal ni Odessa kay Cecil sa harap ng mga kasamahan ni Cecil sa cleaning department at iba pang mga nurses roon. Maniwala po kay doktora, wala po ako ninanakaw. Hindi ko po magagawa yan. Umiiyak na paliwanag ni Cecil at akmang hahawakan pa ang kamay ni Odessa. Stay away from me! Itinulak ni Odessa ang kawawang dalaga. Maya-maya pa ay dumating ang mga pulis. Good morning, Doktora Vicencio. Nasa na po nahuli ninyong magnanakaw? Tanong ng isang pulis. Heto siya. Pakidampot na. At para maturuan ang leksyon. Nakataas ang kilay na turo ni Odessa kay Cecil. Umiling-iling si Cecil at tila kawawang paslit na humihingi ng tulong. Umiiyak. Maawa na po kayo, Mama Pulis. Wala po akong kasalanan. Sinubukan ni Cecil na magpaliwanag. Sa presinto ka na magpaliwanag, miss. Sambit ng pulis na may hawak kay Cecil. Kukuha na ito ng posas upang ilagay sa mga kamay ng dalaga ng biglang. Let go of her. She's my wife. I can buy 10 folds of that kung ano man ang binibintang niyo sa kanya. Biglang nagsalita si Jay na kanina pa pala silang pinagmamasdan at kumukuha lamang ng tiyempo. Nanlaki naman ang mga mata ni Odessa pati na rin ang mga tao nakapaligid sa kanila. Maging si Cecil ay nagulat din at hindi makapaniwala sa sinabi ni Jay. Humakbang si Jay papalapit sa kumpulan nila Cecil. Nakuha niya sa tingin ng dalawang pulis na may hawak sa kawawang dalaga. At binitawan na nga ang kamay ni Cecil. Pasensya na po kay Doc. Doktora, parang may hindi po tayo pagkakaintindihan dito Sambit naman ng pulis. Tumaas ang kilay ni Odessa. Ano mahirap intindihan sa pruebang nakikita ninyo?
Nasa locker niya ang mga gamot na nawawala. So anong misunderstanding ang sinasabi ninyo, sir? Malinaw na malinaw, siya ang magnanakaw. Tumaas ang boses ni Odessa. Doktora, wag naman kayong magalit. May tendency po kasing may foul play. Paano naman po siya magnanakaw asawa naman po pala siya ni Doc J. Tugon ng pulis. Napanganga na lamang si Odessa sa yamot. Hindi niya alam kung paano magre-rebate sa sinabi ng pulis. O siya, sige na po at kami po ay masyado nang naaabala. Ganon din po si Doc at ang asawa niya. Marami pa po kaming dapat gawin. Kami na lamang po ang gagawa ng investigation tungkol sa mga nawawalang gamot. Sige na po, magpapaalam na po kami. At umalis na nga ang dalawang pulis. Binalingan naman ni Odessa si Jay. How can you say that? Are you out of your mind, Jay? Para lang maligtas mong babaeng to, mag-iimbento ka na asawa mo siya? This is bullshit. Sambit ni Odessa na may galit ng tono. Hindi naman alam ni Jay kung paano magsisimulang magpariwanag. Lalo pa at nakatitig sa mga mata niya si Cecil. Naguguluhan, nagtataka, nag-iisip, nagtatanong. Nananatili naman nagbubulungan ng mga tao sa kanila dahil nagsisimula ng mga itong pagchismisan si Jay at Cecil. Jay, we need to talk. Bawiin mo ang sinabi mo. Kailangan niyang managot. Nagwawala na si Odessa. Enough, Odessa. Totoo ang sinabi ko. Yes, asawa ko si Cecil. And we have a marriage contract para patunayan yon. Naging low-key lang talaga kami. Hindi namin pinaalam kasi mas makakabuti na wag nang ipaalam para sa katahimikan ng buhay namin. Nauutal namang paliwanag ni Jay. Tahimik pa rin nakatitig si Cecil kay Jay. Kumunat naman ang noo ni Odessa. Saglit pa ay umiling-iling si Cecil. Sobra na siyang napapahiya sa harap ng maraming tao. Kaya naman bahagya niyang hinakbang paatras ang kanyang mga paa at tuluyan ang naglakad palayo. Cecil, wait! Agad naman sumunod si Jay at hinabol ang dalaga. Hanggang sa labasan ay sinundan ni Jay ang dalaga. Gulong-gulo ang isip ni Cecil. Cecil, please, let's talk. Maamong boses na pagsuyo ni Jay. Anong sinabi mo kanina? Wala na si Dr. Odessa. Ano pang gusto mong ipangalandakan na wala namang katotohanan? Singal ni Cecil. Natigilan saglit si Jay. Totoo ang sinabi ko, Cecil. Pagtatapat ni Jay. Nanlaki naman ang mga mata ni Cecil. Hindi ako nakikipagbiroan, Jay. Paano mangyayari yon? Ni pinirmahang papeles, wala naman ako naaalala. Kontra ni Cecil. Ngunit saglit pa ay nag-flashback sa kanyang isipan. Hi, how do you feel right now? Tanong na isang tinig na blurred sa paningin ni Cecil. Dala ng epekto ng mga gamot at anesthesia na itinurok sa kanya during operation. Hindi niya maaninag ang mukha ng kausap, ang tanging naaaninag lang ay ang kisame at maliwanag na refleksyon ng mga ilaw sa silid kung saan siya nakastay. Hindi ko po maigalawang pa ako. Malumanay na tago ni Cecil. Groggy pa siya. Normal lang yan. In a few hours, babalik din sa normal ang pakiramdam mo. For the meantime, I want you to cooperate with me, ha? Can I have your hand na gamit mong panulat? May kailangan ka lang pirmahan dito regarding your medical history. Importante ito para mabilis ang process ng release mo. Is that clear to you? Tanong ng babae na kahit anong pilit na aninag ni Cecil ay hindi niya pa rin makita. Basta ang alam lang ni Cecil ay isa itong nurse na babae dahil naaaninag niya ang suot nitong puting uniforme at idagdag pa ang nursing cap na suot nito. Walang pag-aalinlangan na ibinigay ni Cecil ang kanyang kamay at pumirma sa isang papel na hindi niya malang nabasa ang nakasaad doon. Yung pinirmahan ko nung nasa recovery room ako. Iyon ba? Yung marriage contract? Shoot! Ang tanga-tanga ko. Hindi ko malang binasa bago ako pumirma. Nagsisimula na mag-hysterical si Cecil habang hinihilot-hilot ang kanyang sentido. Hindi naman alam ni Jay kung paano magsisimula magpaliwanag. Nagpapanik na rin siya. Ikaw ba? Ikaw bang pumirma ng waiver ko? Tanong muli ni Cecil na nangingilid ang mga luha. Nakatitig lamang si Jay pero basa ni Cecil sa mga mata nito ang mga kasagutan.
Napailing si Cecil at saglit pa ay nagsimula na maglakad upang iwanan si Jay. Ang labo mong kausap. Kailangan kong makausap yung nurse na yon. Sabit pa ni Cecil habang naglalakad. Mabilis namang hinablot ni Jay ang kamay ni Cecil ngunit malakas na sampal naman ang ginawa ng dalaga sa kanya. Huwag mo akong hawakan. Mapagsamantala. Ginawa mo akong tanga, Jay. Umiyak na si Cecil. Nangingili din ang luha ni Jay na nakatitig kay Cecil. Gana na tayo katagal na magkasama. Tinuring kitang tunay na kaibigan. Nasa point na naging desperada pa ako malaman kung sino yung pumirma ng waiver ko. Kasama kitang naghahanap ng kasagutan sa mga katanungan sa isip ko. Pero, nasa harapan ko lang palang hinahanap ko. At palagi kong kasama. Ano ba namang umamin ka na ikaw yung pumirma ng waiver ko, Jay? Bakit naman kailangan humantong pa sa ganito? Bakit kailangan may kasal-kasalan na yan? Wala kang karapatan na magdesisyon para sa buhay ko. At sino ka ba para maging asawa ko? Ni hindi nga kita kasintahan eh. Paano na ngayon yan, Jay? Sa tingin mo ba laro-laro lang ang kasal? Hindi na napigilan ni Cecil na mapahagulhol. Maniwala ka't sa hindi, Cecil. Ginawa kong lahat para maligtas ka. Oo, mali ako na pinangunahan ko ang buhay mo pero mas mali na hinayaan kitang mapahamak at mawalan ng pagkakataong mabuhay sa mundo. Katwiran ni Jay. Hindi naman nakaimik si Cecil sa tuwiran ni Jay. May point ito. Kung hindi dahil sa ginawang pagpipeke ng waiver niya, edi nabura na sana siya sa mundong ibabaw. Kahit pa ang naging proseso nito ay ang pagpalit ng status niya from single to married. Pero hayaan mo. Gagawan ko ng paraan para mawala ng bisa ang kasal natin. Kung lahat ng source at kapangyarihan alam ko, gagawin ko. Basta bigyan mo lang ako ng time. Dagdag pa ni Jay. Hindi na sumagot si Cecil. Blanco ang isip niya. Saglit pa ay iniwanan niya ang nag-iisa si Jay. At mabilis na nawala sa paningin ng binata. Simula ng araw na yon ay hindi na nawala ang issue sa loob ng ospital. Naging usap-usapan ang paglilihim ni Jay sa status ng relasyon nila ni Cecil. Bagamat walang alam si Cecil tungkol dito ay mas may nabuti na lamang niyang manahimik at huwag nang magbigay ng komento. Hindi mo naman sinabi na asawa mo pala si Doc J? Sambit ng kasamahan ni Cecil sa trabaho. Nagbuntong hininga na lamang si Cecil at hindi na tumugan pa. Paglabas si Cecil ng banyo ay nagkasalubong niya si Odessa. Kahit malayo pa ang doktora ay kitang-kita na agad ang nanibisik ng mga mata nito. You don't need to hide anything. Bakit ka pa ba nagbabalat kayo na nagtatrabaho ng ganito kung asawa mo pala si Doc J? If I were you, magstay na lang ako at home at magbuhay prinsesa. Maating sabi pa ni Odessa. Hindi na nagsalita si Cecil at umiwas na lamang. Naghalukip-kip ng braso niya si Odessa at pinagmasta na lamang ang paglalakad palayo ni Cecil. I smell something fishy around here. Nakataas ang kilay na sambit ni Odessa sa kanyang isip. Cecil. Hinarang ni Jay si Cecil sa may kanto kung saan ito dumadaan pa uwi. Tila wala namang naririnig si Cecil at dire-diretso lang na maglakad. Mabilis na humarang si Jay sa harapan ng dalaga. Cecil, please. May pagmamakaawa sa tono ng boses ni Jay. Nagbuntong hininga naman si Cecil at napayoko. Pinagbigyan ni Cecil si Jay na makapag-usap sila. Salamat kasi binigyan mo ako ng chance na makausap ka. Galit ka pa ba sa akin? Tanong ni Jay. Gusto ko lang na matapos na to, Jay. Sobra na tayong issues sa ospital. Ang daming nagtatanong kung paanong naging mag-asawa tayo. Kung saan ako nakatira. Kung bakit hindi tayo magkasama. Bakit pa ako nagtatrabaho? Gustong gusto ko silang sagutin lahat ng tigilan na nila ako pero paano ko gagawin yun kung tunay naman talagang kasal tayo? Wala akong lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili ko kasi wala naman akong pruweba. Dire-diretso ang sambit ni Cecil. Hindi naman makaimik si Jay. Napapahiya. Hindi alam kung paano magsisimula. Sorry, nabigla lang ako. Sambit ni Cecil. No, you don't have to say sorry, Cecil. Sobrang laki ng atraso ko sa'yo. Meron na sana akong naisip na plano. Sambit ni Jay. Napatitig si Cecil sa binata. Ano yun? Tanong ni Cecil. Alam kong mahirap.
At sobra na kung hihilingin ko pa. Pero para sa ikatatahimik ng lahat, lalo na ng diwa natin, naisip ko lang na panindigan na muna natin kaya kahit 6 months lang, saka na natin ipawalang bisa yung kasal natin. Matatagalan pa daw kasi ang process. Maybe half a year pa daw base sa nakausap ko na attorney. Suggestion ni Jay. Kumunot naman ang noo ni Cecil. Ibig mong sabihin sa harap ng mga tao, paninindigan natin na mag-asawa tayo? Tanong ni Cecil. Tumangutango si Jay. Kung okay lang sa'yo. Kung hindi naman, hindi mo naman kailangan pilitin ang sarili mo. Naisip ko lang yan para lang sana hindi ka na nila guluhin ng mga tao sa paligid natin habang naghihintay tayo ng process. Paliwanag ni Jay. Nag-isip si Cecil. Deal! Tugon naman ni Cecil. Talaga? Abot hanggang tenga ang ngiti ni Jay. Oo. Tugon muli ni Cecil. Biglang niyakap ni Jay si Cecil dahil sa galak na nararamdaman. Natigilan naman si Cecil at hindi maintindihan ang sarili dahil hinayaan lamang niya si Jay na yakapin siya. Natauhan naman si Jay at bahagyang binitawan si Cecil. I'm sorry. Nahihiyang sambit ni Jay. Salamat, Jay ha. Sa pagligtas mo sa buhay ko. Salamat sa pag-take mo ng risk sa sarili mong status para lamang mapirmahan ang waiver ko. Alam ko nakakainis isipin na nagsinungaling ka sa akin pero mas ginusto kong palawakin ang isip ko at intindihin yung tunay mong intensyon kaya pineke mo yung kasal natin. Wala ka namang ibang dahilan, diba? Nakangiti si Cecil kay Jay at mata sa matang tinanong ang binata. Bigla namang natigilan si Jay. Jay? May iba ka pa bang dahilan kung bakit mo nagawa yun? Inulit muli ni Cecil ang katanungan. Aha? Wala na, Cecil. Wala nang iba pang dahilan. Parang may doubt si Jay sa pagtugon niya kay Cecil. Naisa na niyang sabihin sa dalaga na isa sa kanyang naging dahilan ay upang makompleto ang kanyang residency. Hindi mo naman siguro kailangan malaman yan. Sambit ni Jay sa kanyang sarili. Tulad ng napagkasundoan ay pinanindigan ni Cecil at Jay ang pagiging mag-asawa. Sa harap ng mga tao ay kailangan nilang magpanggap na sweet sila. Dahil dito ay napagpasyahan na rin nilang dalawa na magsama na sa iisang bubong upang mas maging makatotohanan ng kanilang palabas. Hi! Salubong ni Jay kay Cecil nang dumating ito sa malaking bahay nila. I'm sorry, hindi kita nasundo. Ang dami kasing ginawa sa hospital eh. Kumain ka na? Nagpahanda na ako ng food. Sabit ni Jay. Okay lang. Tugon ni Cecil habang luminga sa malaking bahay ni Jay. Saglit pa ay magkaharap na sila sa pagkainan. Kumain ka ng marami. After this, isasama kita. Sambit ni Jay. Saan naman tayo pupunta? Tanong ni Cecil. Pagkatapos kumain ay dumiretso na sila sa mall. Ano namang gagawin natin dito? Tanong ni Cecil. Buy all the things that you need for yourself. Tugon ni Jay. Napanganga naman si Cecil sa sinabi ni Jay. Tila nabingi siya, ngunit malinaw na malinaw ang sinabi ng binata na ipapamili siya nito. Pumasok sila sa isang mamahaling boutique. Good morning, Doc. Bati ng sales clerk doon. Hello, could you please assist my beautiful wife? Give her all the expensive clothes and all those stuff she deserves. Utos si Jay habang nakahawak sa bewang ni Cecil. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Cecil nang narinig niya ang katagang yon. Idagdag pa ang paghawak ni Jay sa kanyang bewang. Wife, kilabutan ka naman. Nakakagigil ka. Sambit ni Cecil sa kanyang isipan ngunit kinikilig. Habang nagsusukat si Cecil ay si Jay ang tumitingin kung bagay sa dalaga ang mga damit na sinusuot nito. No, masyadong malaswa. Hindi, parang manang. Wow, that's good. Nope, try another one. Oh, that's so perfect. Mga komento ni Jay sa bawat damit na sinusukat ni Cecil. Pagkatapos makapamili ng damit ay sapatos naman ang pinili ni Cecil. At tulad ng request ni Jay na ilabas ang lahat ng pinakamamahaling sapatos ay nakahilera na ito sa harapan ni Cecil upang makapamili siya. Come on babe, choose. Malambing na sabit ni Jay.
Babe, tila natatawa namang sambit ni Cecil sa kanyang isip. Nakapili na si Cecil ng mga sapatos at naupo na siya upang sukatin. Nagulat naman siya nang biglang lumuhod sa kanyang harapan si Jay. Anong ginagawa nito? Tanong ni Cecil sa kanyang isip. Hindi niya masingalan si Jay dahil ang alam niya at ang alam ng mga tao ay mag-asawa silang dalawa. Kinuha ni Jay ang kanang paa ni Cecil at siya nang nagsukat ng sapatos sa dalaga. Namula naman si Cecil sa sobrang hiya. Ang OA mo, Jay, ah. Diyos ko po, gusto ko nang umuwi. Sambit muli ni Cecil sa kanyang isip at naniliit na siya sa kanyang kinauupuan sa sobrang hiya. Kitang-kita niya kung paanong kiligin ng mga sales clerk na nakatingin sa kanila. Tanging ngiti lamang ang kanyang tugon. Nang makapamili na sila ay nagyakag naman si Jay na kumain. Sa isang mamahaling restaurant sila kumain kung saan may VIP room at doon silang dalawa lamang ang tao. Grabe ka kay Jay kanina, ang overacting mo. Tsaka bakit may paghawak-hawak ka pa ng bewang? Feel na feel mo ah. Kaya ka siguro nagyakag mamili para makachancing ka sa akin ano? Singal ni Cecil. Napatawa naman si Jay. Ganun ba talagang tingin mo sa akin yan? Hindi naman mapigilan ni Jay na mapatawa. Nakakatawa nga lang ano, nagiging artista kasi tayo sa harap ng mga tao. Parang ang hirap lang kasi na hindi naman talaga totoo. Sabit ni Cecil. Di totohanin natin. Seryosong tugon naman ni Jay. Binalot silang dalawa ng katahimikan. Kapwa bumilis ang tibok ng mga puso. Mabilis na tila naririnig na nilang pareho. Saglit pa ay tumitig si Jay sa mga mata ni Cecil at hinaplos-saplos ang makinis na pisngi nito. Napapikit naman si Cecil at dinadama ang bawat haplos ni Jay. Hindi na nila namalayan na naglapat na ang kanilang mga labi. Halik na walang pagtanggi at sapilitan. Aham! Bigla namang tumikim ang dumating na waiter dala ang kanilang pagkain. Mabilis na nagkala si Jay at Cecil. Napayuko naman si Cecil sa sobrang hiya at napakagatlabi naman si Jay. Naging awkward tuloy si Cecil at Jay habang kumakain. Walang nagsasalita. Hanggang sa matapos na silang kumain at nasa loob na ng sasakyan. I'm sorry. Halos sabay na sambit ni Jay at Cecil sa isa't isa. Natawa naman silang pareho. At nagsimula na nga mag-drive si Jay. Na makauwi na sila ng bahay, itinuro na ni Jay ang magiging kwarto ni Cecil na lingid sa kaalaman ng kanyang mga maid. Dito lang pala sa kabila yung kwarto ko. Ang alam ng mga maids, magkasama tayo sa iisang room. Pero, as I respect you, pwede kang magstay dito mag-isa. If you need anything, katukin mo lang ako sa kabilang room. Bili ni Jay. Saglit pa iniwan niya na si Cecil at lumabas na ng silid. Pagkasara ng pinto ay ilang segundo lamang at may biglang kumatok. Lumapit si Cecil sa pinto at binuksan ito. Pagkabukas ng pinto ay biglang pumasok si Jay at siniil ng halik si Cecil. Halik na sobrang sabik. Halik na nanggigigil. Hindi naman pumapalag si Cecil bagkus ay sumasabay sa bawat paglapat ng mga labi ni Jay sa kanyang mga labi. At doon ay may nangyari nga sa kanila. Simula noon ay mas lalo na palapit sa isa't isa sina Jay at Cecil. Wala mang pag-amin na nagaganap ay alam nilang masaya sila sa isa't isa. Madalas nang may nangyayari sa kanila kaya naman ang ending ay sa iisang kwarto na rin ang kanilang tinutulukan. Naging masaya ang pagsasama ni na Cecil at Jay. Hindi sila na boring sa pagpapanggap bilang mag-asawa. Huminto na rin kasi si Cecil sa pagja-janitress para tigilan na rin ang pambabatikos sa kanya ng mga tao. Hindi naman nagkulang si Jay na suportahan si Cecil at i-provide ang mga pangangailangan nito. Ine-enjoy na lamang nila ni Cecil at Jay ang pagpapanggap bilang mag-asawa habang hinihintay ang 6 na buwan tulad ng napag-usapan. Habang dumadaan ang mga araw at oras sa makasama silang dalawa ay hindi na nila namamalayan na nahuhulog na pala sila ni Cecil at Jay sa isa't isa. Hanggang isang araw, Cecil? Tawag ni Odessa. Nagkasalubong sila sa supermarket. Hello po, doktora. Bati naman ni Cecil dito. How's everything about you? How's life being a housewife? Or should I call it a fake wife? May laman ang salita ni Odessa. Nakaramdam ng kaba si Cecil. I knew everything, Cecil. Nagpaimbestiga ako. No offense hindi lang talaga ako makapaniwala na janitress ang mapapangasawa ni Jay.
And it's very clear naman kung anong reputasyon meron si Jay sa industry na to. Nakataas ang kilay ni Odessa. Ano bang gusto niyong puntuhin? Medyo naiinis na tanong ni Cecil. I just wanted to clarify with you na pwede mong ilaban to sa taas. Kakasuhan natin si Jay dahil sa pagpeke niya sa kasal ninyo. And I can help you with that. Alok pa ni Odessa. Ngumisi naman si Cecil. Alam niyo, doktora, okay na ako ngayon. Okay na kami ni Jay. Tanggap ko na rin yung nagawa niya. At masaya kami sa kung anong meron kami ngayon. Utang na loob ko sa kanyang buhay ko. Kinailangan niyang gawin yon para mailigtas ang buhay ko. At ngayon naiiyakap ko ang katotohanan. Naasawa ko na si Jay. At masaya kami. Mauna na po ako. Ako mang tatalikod na sana si Cecil. Alam mo bang ginawa yan ni Jay hindi para iligtas ka? Ginawa ni Jay na i-fake ang kasal ninyo dahil kinailangan niyang makumpleto ang kanyang residency on time. At nagkataon na ikaw ang pasyente ng mga panahong yun. So wala siyang choice kundi dayain ang papeles mo para makuha ang waiver mo at maituloy ang operasyon mo. Afterwards, mabilis nang nakuha ni Jay ang completion ng residency niya. Jay used you. Nakataas ang kilay ni Odessa at confident na nagsiwalat kay Cecil. Bigla namang bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Cecil. Hindi siya nagsalita pa. Mabilis siyang naglakad at lumabas na ng supermarket. Naiwan naman si Odessa na abot hanggang langit ang ngiti dahil alam na alam niyang sa pagkakataong ito ay siya ang panalo. Pag uwi ni Jay ng bahay ay laking taka niya dahil wala na si Cecil, pati na rin ang mga damit nito. Dok, wala naman pong binilin si Ma'am Cecil eh. Dala po niya yung mga gamit niya. Report ng isang maid niya. Alam na alam ni Jay kung saan ang pupuntahan ni Cecil at hindi nga siya nagkamali dahil naroon ito sa kanyang apartment. Cecil, are you there? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umalis? Sunod-sunod na tanong ni Jay. Nagbukas ng pinto si Cecil at sumalubong kay Jay ang isang hagupit na sampal mula sa palad ng dalaga. Wala ka bang pakiramdam? Ano bang gusto mo, ha, Jay? Kung umalis ako, ibig sabihin ayaw na kitang kasama. Ayaw na kitang makita. Galit na singal ni Cecil kay Jay. Paano ko maiintindihan, Cecil? Nagsabi ka man lang ba? Tanong muli ni Jay. Tumitig si Cecil kay Jay, mata sa mata. Ginamit mo ko. Manggagamit. Hayop ka, sinungaling ka. Hindi na napigilan ni Cecil ang sarili at pinaghahampas si Jay sa braso nito. Iyak siya ng iyak. Cecil, what is it again? Naguguluhan si Jay. Akala ko tunay ang intensyon mo na tulungan ako. Pero hindi pala. Dahil sarili mo lang ang iniisip mo. Nagsinungaling ka. Iyak na iyak si Cecil. Hinawakan ni Jay si Cecil sa dalawang braso nito. Makinig ka, Cecil. Mata sa matang tinitigan ni Jay si Cecil. Natahimik naman ang dalaga na patuloy na dumadaloy ang mga luha. Mahal na kita. At hindi ko alam kung paano kung ganitong siste na naman ang gusto mo. Alam kong mahal mo rin ako. Kaya pwede bang ayusin na lang natin to? Tama ng mga pasakit, Cecil, oh. Oo, nagkamali ako. Pero pwede bang lingunin mo na lang yung kung anong meron tayo ngayon? Yung mga puso natin na gustong papasukin ang nararamdaman ng bawat isa. Please, Cecil. Mahal kita. Ayusin natin to. Umiiyak na si Jay. Kumawala si Cecil kay Jay. Hindi na kita matatanggap. Ayaw na kitang makita. Madiing sambit ni Cecil. Pero mahal mo ako, diba? Tanong ni Jay. Taas noon namang umiling si Cecil. Hindi kita mahal. At hindi ko yun kailanman naramdaman. Mabilis na tugon ni Cecil. Itinulak niya si Jay sa labas at mabilis na sinarhan ang kanyang pinto. Naiwang tulala si Jay sa labas at napaupo naman si Cecil sa sobrang bigat ng nararamdaman. Tanging ang pinto ng apartment ni Cecil ang pagitan sa kanilang senaryo. Hindi na muling ginambala pa ni Jay si Cecil simula nung araw na yon. Hinayaan niya lang ang dalaga. Nagpatuloy pa rin siya sa buhay niya, ngunit hindi niya inaasahan na gumawa na pala ng hakbang si Odessa upang mapagbayaran ni Jay ang ginawa nitong pagpeke ng kasal nila ni Cecil. What is this? Tanong ni Jay kay Odessa na inabot ang isang sobre ng papel.
Open it up. Tugon ni Odessa. Agad namang binuksan ni Jay ang sobre at nanlaki ang kanyang mga mata na makitang sopi na ito. Ikaw? Ikaw ang may pakana ng lahat ng to? Singhal ni Jay kay Odessa. Relax, Jay. Ginagawa ko lang naman ang alam kong tama. Bakit ka nagagalit sa akin? Una sa lahat, you know the rules, right? Lumaban ka ng patas. Nakataas ang kilay ni Odessa. Pero, pwede namang maging maayos ang lahat. Basta makipag-cooperate ka. Dagdag pa ni Odessa, habang hinahaplos ang braso ni Jay na tila nang aakit. Ngumisi naman si Jay. Ano nakakatawa? Naiinis sa tanong ni Odessa. Ikaw ang lumaban ng patas, Odessa. I knew it. Ikaw ang nagsabi kay Cecil about sa residency completion ko. Lahat talaga gagawin mo, no? Para masira mo lang kami ni Cecil. And now you're trying to blackmail me para makuha mo ang gusto mo? Lumapit ang bahagya si Jay sa mukha ni Odessa. I'd rather go to jail. Mariing sambit pa ni Jay. Umusok naman ang ilong ni Odessa sa galit. Lumipas ang ilang pang mga araw ay nananatiling tahimik ang mundo sa pagitan ni Cecil at Jay. Si Cecil ay piniling umuwi na muna ng probinsya upang makapagmuni-muni at makalimutan ang mabibigat na pangyayari sa kanyang buhay. Saka na lamang niya aasikasuhin ang planong annulment kapag handa na siyang harapin si Jay. Sa ngayon ay nililibang na muna niya ang kanyang sarili, ngunit for the more na inaalis niya sa kanyang isipan si Jay, ay mas lalo pa itong tumitira sa puso at isip niya, na bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay ang binata ang kanyang mga nakikita. Ang bawat haplos at hawak ni Jay, ang mga halik at ungol ng bawat sandali na pinagsaluhan nila, sa bawat titig ng binata sa kanyang mga mata at sa bawat oras na pinasasaya niya ito. Tanging pagsigaw lamang nagagawa ni Cecil upang mawala sa isipan niya si Jay. Naiinis si Cecil sa kanyang nararamdaman. Ayaw niya ng ganitong pakiramdam. Ngunit puso na mismo niya nagsasabi kung gaano niyang namimiss si Jay. Ilang araw ka nang balisa, Cecil. Sambit ng kanyang tiyahin. Dito kasi siya nakikituloy dahil wala na siyang trabaho. Pansamantalang dito na muna siya namamalagi at natulong sa bukirin. May iniisip lang po, Chang. Tugon naman ni Cecil. Ano ba yon? Pwede ka namang magsabi sa akin. Handa naman ako makinig. Mula pusong sambit ng tita ni Cecil. Saglit pa ay biglang napahagulhol si Cecil sa gitna ng kanilang pag-aalmusal sa bukirin. Ay, ano naman ang nangyari sa iyo, uy? Nagulat na reaksyon ng tiyahin ni Cecil. Hindi ko na po kaya, Chang. Ang bigat-bigat na ng nararamdaman ko. Patuloy na umiiyak si Cecil na tila babata na inagawan ng candy. Sabihin mo nga sa akin, ano ba nagpapabigat ng nararamdaman mo? Naaawa naman ang kanyang tiyahin sa kanya. Kasal na po ako. Pero sa taong hindi ko naman po nakilala bago kami maikasal. Pero ngayon na nabubuo na ang tunay na nararamdaman namin sa isa't isa. Ang dami naman pong hadlang. Nahihirapan po ako, Chang. Patuloy na humahagulhol si Cecil. Kasal? Paano hindi kilala? Asan ba yung asawa mo? Hindi kita maintindihan. Nalilitong singhal ng tiyahin ni Cecil. Kaya naman lalong napaiyak si Cecil dahil hindi naman niya talaga alam kung paano ipapaliwanag sa tita niya ang nangyari sa kanila ni Jay. Kalauna nang mahimasmasan si Cecil ay naipaliwanag niya na rin at mas naging malinaw sa tita niya ang lahat. Ay, isa lang naman ang maipapayo ko, iha. Sundin mo lang ang nilalaman ng puso mo. Huwag mong pairalin ang galit at bigati. Kung totoo ang nararamdaman mo sa kanya, matuto ka magpatawad. Walang perpekto, tandaan mo yan. Lahat tayo ay nagkakamali. Isipin mo na lamang na kung hindi dahil kay Jay, ay wala ka na dito kaharap ko. Nagawa mo niyang maglihim at magsinungaling sa'yo, iyon ay para protektahan ang maaari mong maramdaman. Alam niyang masasaktan ka at magtatampo. Tandaan mo na lahat ng bagay magkakakonekta. Yung sa completion ng residency niya, ayun yung naging susi para maisalba ang buhay mo. Mahirap intindihin at tanggapin pero doon tayo sa mahirap na desisyon ng buhay niya para lang mailigtas ka. Kung sana nakikita mo lang kalagayan niya ng mga panahon na yun na kailangan kanyang maoperahan.
Paglilinaw ng tiyahin ni Cecil sa kanyang isipan. Dinamat sinapuso ni Cecil ang mga payo ng kanyang tiyahin. Kaya naman nagpasya na siyang bumalik na Maynila upang ayusin ang gusot sa pagitan nila ni Jay at agad naman siyang dumiretso sa ospital at hinanap ang doktor. Bumalik ka na. Magiliw na salubong kay Cecil ng kasamahan niya sa trabaho. Ngumiti naman si Cecil. Shift ngayon ni Jay, diba? Nasaan kaya siya ngayon? Tanong ni Cecil dito. Nako, hindi mo ba alam? Nasa hearing ngayon si Doc. Nag-proceed pa rin kasi si Doktora Odessa dun sa kaso laban sa kanya na pagpipeke daw ng documents para maoperahan ka. Tugon naman ang katrabaho niya. Biglang bumagsak ang mga luha ni Cecil. Agad siyang nagpunta ng court kung saan nag-hearing si Jay. Sakto, nakasalukuyan naghahanap ng isa pang witness upang patunayan na walang kasalanan ng doktor. Kaya mo bang patunayan sa korting ito na walang katotohanan na pineke mo ang kasal ninyo ni Cecil Castillo upang maoperahan mo siya? Tanong ng abogado kay Jay. Saglit na katahimikan. Walang nais na lumabas sa bibig ng kawawang doktor. Nakasalalay ang pagkawala ng kanyang lisensya sa oras na mapatunayan na tunay nga ang akusasyon laban sa kanya. Nagbubulungan ng mga tao at nakangisi na si Odessa. Ako po si Cecil Castillo Makasaya. Ako po magpapatunay na walang katotohanan na pineke ng asawa ko mga dokumento para lang maoperahan ako. Alam ko po ang lahat at may permiso po yan mula sa akin upang masimulan ang operasyon. Lakas loob na sambit ni Cecil. Your Honor and ladies and gentlemen of the jury, under the law, the defendant is presumed innocent until proven guilty. During this trial, you will hear no real evidence against my client. You will come to know the truth, that the accused was just doing his responsibilities, not just for being a doctor, but a husband to Mrs. Cecil Castillo Makasaya. Therefore, my client is not guilty. At napatunayang inosente si Jay. Pagkatapos ng hearing ay sinalubong agad ni Jay ng halik si Cecil. Busilak ang halik na punong-puno ng pagmamahal. Masayang nakatingin sa kanila ang mga taong nakakaintindi sa kanilang pagmamahalan. Samantalang si Odessa naman ay aburidong lumabas ng court at tanggap na rin ang kanyang pagkatalo. Nilapitan niya si Cecil at Jay. Napaatras naman si Cecil sa ginawang paglapit ni Odessa. Relax, I'm not here para makipag-away. Kahit na alam kong imbento mo lang naman ang sinabi mo kanina, alam kong tunay ng nararamdaman mo para kay Jay. Nandito ako para mag-sorry. I'm sorry sa lahat ng pagtatari at pagtrato ko na masama sa iyo noon, Cecil. Seems like you really two exchange hearts for good. At wala na ako magagawa doon. Suko na ako. Kaya for the last, sana mapatawad mo ako. Kayong dalawa ni Jay. I knew this will happen kaya I decided na bumalik na lang ng US para doon ituloy ang profession ko. I learned a lot from here. And I will keep this as a lesson na dadalhin ko kahit saan man ako dalhin ng tadhana ko. Sana'y magkita pa rin tayo sa susunod ng chapter ng buhay natin. Sambit ni Odessa habang nakahayag ang kamay upang makipag-shake hands kay Cecil at Jay. Kung ano man ang nangyari noon, magpahanggang sa kanina, kalimutan na lang natin yan at harapin ang bagong umaga. Napatawad na kita, Odessa, at masaya ako na natanggap mo na ang tungkol sa amin. Alam kong makikita mo rin ang tamang tao para sa'yo. Masaya ako at nagkapatawaran na tayo. Mag-iingat ka, saan ka man pumunta palagi. At oo, sana magkita tayong muli. Nakangiting sambit ni Cecil at tinanggap ang kamay ni Odessa. Mag-iingat ka doon, Odessa. Hangad ko ang kaligayahan mo, tulad ng kaligayahan namin. Sambit ni Jay. Ngumiti naman si Odessa at nagpaalam na saglit pa ay sila na lamang dalawang natira sa courtroom. Mahal na mahal kita, Cecil. Salamat at bumalik ka. Nangingilid ang mga luha ni Jay. Patawarin mo ako kung naging duwag akong aminin ang totoo kong nararamdaman para sa'yo. I'm sorry kung wala akong lakas ng loob para harapin ang katotohanan na nahulog na ako sa'yo. Yun, buo na ang loob kong inaamin. Ikaw, Jay, ang kailangan ko sa tuwi-tuwi na. At nais kong maging habang buhay. Ayoko na magkahiwalay pa tayo. Mahal na mahal din kita, Jay. Napaluhang pagtatapat ni Cecil.
Muling naglapat ang kanilang mga labi at nagyakapan ng mahigpit. Napagpasyahan na nila Cecil at Jay na wag nang ituloy ang pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Bagos ay pinili nilang panatilihin ang bisa ng kasal hanggang sa naisipan na ni Jay na alokin ng tunay na kasal si Cecil. I want you to be my forever happy ending. Not just in paper but in front of God. Cecil, be my wife. Again? Sambit ni Jay na nagpropose sa kalagitnaan ng famous na glass walking sa China. Kahit sa simbahan pa yan, babe. Oo, pakakasalan kita ulit. Nangingilid ang luha ni Cecil. Tumayo si Jay at isinuot ang singsing sa daliri ni Cecil. Siniil niya ng halik ang nobya, halik na punong-puno ng pagmamahalan. Ang pag-ibig ay tunay na mapaglaro. Di mo man makita at maramdaman sa una ay mismong tadhana ng gagawa ng paraan upang makita ng dalawang nagmamahalan ang kanilang daan patungo sa isa't isa. Katulad ng kwento ni Cecil at Jay, yung kaharap mo na, pero hindi mo pa rin makita at mapansin. Maraming bagay ang ipinarealize kay Cecil at Jay upang makita nila ang halaga ng pagmamahal at kung paano nilang naramdaman kung gaanong kaimportante ang bawat isa. Tulad ng mga typical love story, nagkaroon din ng mga ups and downs ang relasyon ni Cecil at Jay. Pero dahil sa tibay ng pagmamahalan at pagpapahalaga ay naging matatag ang kanilang pagmamahalan na hanggang sa huli ay merong isang relasyon na pinagtibay ng nakaraan at kasalukuyan. Cecil found Jay in her loneliness pero ngayon ay walang hanggang kaligayahan ang ipinararamdam sa kanya ng binata at nananatiling matibay ang pagmamahalan sa paglipas ng panahon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sinasabi ko na nga ba, hindi na ako nagkamali